Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome na naman dito sa isang umaatikabong pag-uusapan. Medyo matindi itong pag-uusapan natin ngayon dahil si Arjo Atayde huling-huli yung flood control niya. Naku po. Kahapon kasi pinag-usapan natin yan na sinabi ng DPWH na wala nga siyang flood control. Lahat yun may pruweba pero kitang-kita. Hindi lang CCTV, sa video mismo ang kanyang mga flood control project. Dahil nga ito si Arjo Atayde medyo ginagamit bilang panakip butas na naman o pantakip sa mga katarantaduhan na ginagawa nito ni Romualdez. Imbis na siya ang masisi sa mga nangyayari dito sa Pilipinas o siya ang dapat managot o dapat siya ang litisin, tila parang siya pa ang naging hero. Dahil bakit? Dahil nga naman siya mismo daw ang tutulong sa ICI para sa mga investigasyon. Naku po naman Ikaw yung iimbestigahan pero ikaw yung tutulong. Paano mangyayari yun? Ayan ang mga pag-uusapan natin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking channel, please subscribe to my channel at kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow po ang aking paring RJ na Facebook page, Banateros 2.0, SMNI DZAR 1026 at ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Okay. Pero kamusta ang lahat? Naniniwala ba kayo na totoo yung sinasabi ng DPWH o neto ni Arjo Atayde na wala siyang ghost project? At ano nga nangyari dun sa flood control na sinasabi? Kasi meron siyang 7 flood control sa kanyang distrito dyan sa 1st District, di ba? So pag-uusapan natin yan. Pero bago natin tayo tumuko dyan sa usapin na yan, tignan muna natin to dahil medyo may mayabang ngayon na parang tila naghahamon na kaya namin labanan ng China. Kaya namin labanan kayong China. Yung mga missile namin aabot naman dyan. Ito. Panoorin natin to si Browner po. Siya ay nakamukha. Si Browner na... Alam mo yung isang Browner? Browner James. Anyway, panoorin natin to mga pare. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. Tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Nako, yan ang problema sa inyo. Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Diba? Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Okay, kaya daw. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Yun. Sino ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Ang problema kasi dito kay Browner, makapagyabang ka lang, magpapasikat ka lang, kaya naman ng mga missile natin banatan yan China Kaya ng missile natin umabot dyan at magpaulan ng missile dyan. Nakikita nyo yung punto ni Congressman Pulong. Okay yan, magyabang ka, pero putang ina. Pag gumanti yung China, katapusan na natin. Oo nga, Browner, Browner. Kayang magpadala ng missile ng Pilipinas dyan patungo sa China. Oo, aabot yan, walang duda dyan. Pero putya, yung ganti ng China ang iniisipin mo. Para lang makapagpasikat ka dun sa mga kay Uncle Sam. Yan sa mga sa USA talaga namang magsasalita ka pa ng ganyan. Putya ko pa, ewan ko kung narinig to ng China, medyo bad trip to. Ang yabang naman nito. Parang ganun yan Ganun ang atake niyan mga Chinese kasi, ang gusto niya magnegosyo lang. Ako Chinese, gusto ko kahit liit kita, negosyo ako.
Kahit 5, okay ako dyan. Kami Chinese, sipag kami kahit liit kita and unlike Filipino. Gusto kagad, big time. Di ba? O di ba bakit yung mga dating nagkakargador o yung nagbubuhat diyan sa may Binondo, yung mga Chinese restaurant diyan, ba't mayayaman na ngayon? Biruin mo yung naghahakot o yung isipin mo to, yung mga naghahakot ng delivery, yung mga sumasalubong doon sa mga delivery. Biruin mo may-ari pala yun ng restaurant, anak natin. Ganyan kasi sipag yung mga yan. Talagang tumutulong. Dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, hindi ko naman binababa pero ganito ang mga ugali kasi natin eh. Medyo umangat lang tayo ng konti. Putya ina, hinahamak mo na yung mga kapitbahay mo. Pero ako, hinahamak ko talaga yung mga nakaparking sa kalsada. Mga animal kayo. Ang kapal ng mukha ninyong bumili ng kotse tapos wala kayong pambayad ng parking. Kapal lang mukha nyo tapos sa kalsada kayo pag sinabihan mo pa yung mga yan, magagalit pa yan. Ano ang gagawin nito para magkaroon ng parking? Ano gagawin? Maiba lang tayo ng konti Kasi nagbubwisit talaga ako sa mga yan eh. Uy! Nawala bigla. Uy! What happened? Ano nangyari? Ops. Huwag gagalaw. Oh, game. Sorry. Nabubwisit kasi ako sa mga yan. Pero mo, two-way na nga lang, paparadahan pa nila. Putya, ang sikip dun. Tapos ang gagawin ng mga animal, syempre, para nga naman masabing parking nila yun, bumili ng takip. Alam yung car cover, bumili ng car cover o kaya, ang style nila dyan, lalagyan nila ng mga paso para hindi maparkingan. Ang ina mga gago, di ba? Sino naka-experience yan dito? O kung ikaw na nanonood dito, nagpa-parking ka sa kalsada, putya, mag-isip-isip ka na. Isa kang buwisit. Wala kang pakialam kung magalit ka, basta buwisit ka talaga. Kaya bibili kayo ng kotse, bibili kayo ng sasakyan, tapos hindi muna kayo mag-iisip ng parking. Ay, gago kayo. Pinipilit nyong magmukhang mayaman. O, syempre, lahat naman gusto magkaroon ng sasakyan. Pero sana naman, unahin nyo yung parking at huwag kayong isipin nyo rin yung mga mamamayan na nakakaabala na kayo, mga animal kayo. Ay, may sasakyan ka nga, sa labas naman nakaparking. O. Meron naman dyan kung wala ka talagang parking, kung yung lugar nyo talaga talagang masikip, pagka kalsada na kagad, o walang problema dyan. Kasi gano'n na ginawa ko Ako nga walang parking Ang ginawa ko, nagbabayad ako ng parking per month. At least hindi ako nakakaabala, hindi katulad nyo. Wala man akong parking, gumawa ako ng paraan para hindi makaabala sa mga mamamayan, animal. Anyway, ganito naman. Ito naman si Browner, masyado ring mayabang. Putyang inakala mo naman pag pinaulan na ng China, sa inyo pupunta kagad. Buti sana kung sa Malacanang mismo. Hindi naman tayo ng violence dito pero isipin nyo naman yung mga Pilipino, isipin nyo yung mga kababayan natin na maaapektuhan pag nagkaroon ng gera. Putyang yabang mo Pag pinaulan ng kanya magpabantala ka doon ng sa China, isa. Putya, ang balik niyan, ewan ko na lang. Baka hintayin maubos muna ng China yung missile natin bago tayo ubusin. Ay nako, ito mga lang alam mo yun, pamumulitika lang ang style, makapolitika lang. Putya, wala nang iniisip. Takina nyo, mas maayos pa mag-isip yung taong bayan kaysa sa inyo Naturingan kayong uniform personnel pero tatangan ninyo. National security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng Tsaka bakit ba kayo init na init sa China, anak ng putya? Baka nga yung sinusuot nyo made in China Bakit hindi na lang tayo makipag-business ng maayos para umunlad ang Pilipinas? Di ba?
Kaysa yung ginawa ng presidente, kung pumunta siya ng US, putya dapat sa China na lang siya pumunta, nakipag-usap siya ng maayos. Ganito gusto namin mangyari. At isipin nyo ang nagpadala nung pandemic, 'di ba? Nagpadala sa atin ng libre yan. Libre yan. Yung bakuna, yung Sinovac, kung di ako nagkakamali, Sinovac ba 'yon? Galing China, libre. Binigay sa atin dahil kay Pangulong Duterte. Puta, kaya nyo ba 'yon? Puta, isipin nyo na lang. Ito na lang isipin nyo. Kung hindi dahil sa China na yan, baka nagka-COVID ka na. Hindi ko pinagtatanggulan China dito. Ang iniisip ko dito, ang iniisip natin dito, itong mga kababayan natin na maaapektuhan pag nagkaroon ng gera at dahil dito sa pagyayabang nito ni Browner. Nakaalam mo talaga. Pamamayan. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ng publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea ito na yung spokesperson. tagapagtanggol. Si Oompa Loompa. Kailan si Oompa Loompa? Sino nanonood dito ng Chocolate Factory? Si Oompa Loompa yung maliit. At tagagawa ng chocolate. Ang mukha niya ni Tariela J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente na... Alam nyo, ito may kukwento lang ako sa inyo. Meron akong kilalang tao na ang nagpapagawa siya ng bahay. Malaking bahay pinagawa niya. Makwento ko lang. Nagpagawa siya ng malaking bahay tapos ang engineer niya Chinese. Kasi etong tao na to nagpagawa ng mayaman Nagpagawa siya ng unang bahay. Tapos ang engineer niya Pilipino, puro reklamo tapos sablay yung paggawa. Puro reklamo tapos mga substandard yung mga materyales. So, nagpag-isip siya, okay, sige, kumuha siya ngayon ng Chinese na engineer. Tapos, pero yung mga trabahador, Pilipino. Okay, ngayon yung Chinese, sige, Mr. Wong, sabihin na natin, Mr. Wong, Mr. Lee, Mr. Chan, sabihin natin Mr. Chan. Para Jackie Chan. Mr. Chan, can you create would you be my engineer in my townhouse? Pangit ang English ko. Pwede ka ba maging engineer? Tinagalog na lang, ang pangit kasi. Anyway, so pwede ka bang maging engineer, Mr. Chan, para dito sa aking townhouse na pinapagawa? Okay lang ba? Pero ang mga tao mo ay Pilipino. Sagot ng Chinese, okay, no problem, ako dyan. Basta ako work, patas ako work. Okay, ito yung what we need. This is what we need. Okay? So, sinubukan ng Pilipino na nung may-ari ng bahay na ano ba to? Yung Chinese ba papalag ba o mas lolokohin ako nito? Biruin mo, lahat ng gusto mangyari nung nung may-ari ng bahay, nagpapagawang bahay, natupad. Bakit? Kasi yung Chinese nirerespeto yung Pilipino. Yung customer niya o yung client niya na magpapagawa sa kanya na hindi magkamali. So, nirerespeto niya. At nagawa yung bahay ng maayos. Na-amaze yung Pilipino. At sinabi niya, buti pa yung Chinese na hindi ko naman kalahi, pero nagawa ng maayos yung bahay ko nang walang problema. Unlike dun sa mga kalahi ko mismo na Pilipino, putya ginugoyo ako. Ganyan ang nangyayari sa atin sa Pilipinas.
kung sino pa yung mga hindi mo kalahi, yun pa ang tutulong sa'yo madalas o yun pa ang magtatrabaho ng maayos. Unlike dito sa mga Pilipinong kalahi natin, guguyuin ka pa, lolokohin ka pa ng mga animal. Nakigets nyo yung ito kwento lang naman, nagets nyo yung punto ko doon? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing maybe hindi naman lahat ng Chinese maayos. Pero putang ina naman. Tingnan mo nga, sariling mga kababayan natin ang nagnanakaw sa pera natin. Tapos, maghahamon pa ang mga animal na uniform personnel. Kaya namang umabot ng mga missile natin dyan sa China eh. Mga buwisit kayo. Buti sana kung kayo yung papaulan na ng missile pag gumanti di ba? Tuloy. Harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol Anong sa tawag doon? at pawang katotohanan ito. Okay. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Tariela, Pilipino sa gago WPS gaya ng water cannon attacks. Panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Pasinloc Ba't hindi yan ang ng tupagin nyo? China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay. Bakit? Sige. Sino ba nagbenta niyan? O sino yung pabalik-balik dyan sa China tapos biglang nawala yan? Di ba si Trillanes? Trillanes yan, di ba? Kaya nga sinita yan ni Enrile. Ba't pabalik-balik ka dyan? Naka 15 times kang nakipagpulong dyan sa mga Chinese na yan. Tapos hindi niya masagot. Tapos isisisi nyo sa Duterte kung bakit nagkakaganyan. Nung panahon nga ni Pangulong Duterte, maayos yung pangingisda ng mga mangingisda dyan eh. At meron pang isang interview dyan na hindi nilalabas ng mga animal na media na to. Ano yun? Yung nagsalita yung isang mangingisda, buti pa nga nung panahon ni Pangulong Duterte. Malaya kaming nangingisda eh. Pero ngayong panahon ni Marcos, wala eh. Hinaharang kami ng mga yan. Bakit? Weak yung presidente. Sana nakikipag-usap ka dun sa China. Okay. Hindi natin kailangan mag-away. Hindi natin kailangan magbasaan. Hindi nyo kailangan durugin yung mga kababayan ko pagpatungkol dyan. Pagdating sa mga bomba-bomba na yan. Bakit hindi natin paghatian? Bakit hindi tayo mag-usap o kaya ayusin natin to? Malaki naman yung dagat eh. Pwede naman tayo maghati-hati dyan sa makinabang dyan sa dagat eh. Huwag tayong umabot sa ganito. Bakit hindi niya kausapin ng ganon? Ang ginawa niya, pumunta ng US nang hihingi ng tulong. Dahil sa ginagawa ng China. Gago, di ba? Usapin mo. Kaya ka nga leader eh. So itong mga umiepal na to, si Tariela at si Browner, putayin na ninyo. Ayan ang masasabi ko sa inyo. Masyado kayong mayabang, pero putya, wala tayong ipagbayabang sa mga karatig bansa natin dyan. Baka isang nuclear lang, pulbos tayo. Buti sana kung kayo-kayo lang, yung mga demonyo. Paano kami? Nanginan nyo ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Pinagtatanggol? Ano ba? Ang layo naman ang pagtatanggol sa China. Ang sinabi ni Pulong, wag kayong magyabang kasi yung ganti ng China, hindi nyo kakayanin, hindi natin kakayanin. Oo, kaya natin magpadala dyan. Paano kung nabaliw yung mga Chinese na yan at dahil narinig yan sinabi ni Browner, nagpalipad dito ng 50. Putang ina niya. Buti sana kung sa inyo lahat pupunta yan eh. Hindi natin masabi na hindi pwedeng mangyari yun dahil nga may pagbabanta na ganyan o pag-aangas na ganyan o ang ina nyo, kala nyo, sana kung kayo-kayo lang, di ba? Paano tayo madadamay tayo dyan? Isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito si Umpa-Lumpa Lumalak ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, ama ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger-happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas. Ba't di mo binanggit yung mga pinadala ng China na na Sinovac?
Baka nga nakasayno ba ka ring animal ka eh. Soberanya sa pamamagitan ng Kaso sa ilong mo pagkakaisa. tinuro. Ang Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik Puro niya kayo ang pro-China. tanong ni Duterte. Sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend, May pagganong Andrea Salve, Billionaire News Channel. May pagganong pa, sino pinagsisilbihan nito? Putya, mga Pilipino pinagsisilbihan ng mga Duterte. Ewan ko sa inyo. Kayo pinagsisilbihan nyo yung mga mga demonyo. China kayo ng China. Binibili nyo naman noodles, made in China. Binibili nyo yung mga sapatos nyo, made in China. Ay nako. Ito yung video ni Atayde. Panoorin nyo to mga pare at tignan nyo kung ito nga ba talaga namang nakakasindak. Dahil mag-Halloween na, nakakasindak talaga to, nakakakilabot. Panoorin nyo to mga pare at huwag kayong kukurap ha. Tignan nyo ha. Kayo na humusga. Tinanggal natin yung audio kasi baka makapirate tayo dyan. Parang di bagay yung audio na. Ito, rehabilitation of the drainage, Bagong Pag-asa, Road 3. Yan, pinuntahan niya. Okay? Flood control structure. And, ano to? Ayan. Goliath River, right side, Bahay Toro. Ayan. Dario Creek. Ito yung mga flood control na sinasabi na wala daw. Na ghost project daw tong mga to. Ayan kita mo? San Francisco River, yan Meron Meron. Ano pa isa? Pumping station, Del Monte. Ayan meron pumping station. Ayan, meron construction, flood control. Ayan meron Alam ko ba wala? Sino nagsabing wala? Kasi ganito yan mga banateros Sino nagbanggit ng Sinong nagbanggit? Ang sinabi lang ng mga Diskaya nakatransaksyon nila tong mga to. Okay? Pero meron din sinabi yung Diskaya, si Curly Diskaya, na meron siyang nagsasabi na may mga congressman na nagsasabi sa kanya na kinukuha yung parte ng dalawang ulupong. Ngayon, bakit ginagawa itong pinapakalat nila na ito si Arjo Atayde merong ghost project? Bakit? Kasi nabanggit ng Diskaya. Ngayon, ang Diskaya ang nagbanggit sa mga kay Zaldico at kay Romualdez. Ngayon, ang pinapalabas nila para pinapakalat nila meron tong ghost project, inaano nila yung Diskaya parang anong tawag nga dito? Dinidiscredit nila na maniniwala ba kayo dyan? Hindi nga totoo yung sinasabi niyan dahil yung mga nakatransaksyon niyan may flood control, may ghost project. Kagaya nga niya ni Arjo Atayde. Kasi ito yung pinakasikat diyan sa hanay ng mga binanggit ng Diskaya Kaya ito yung tumatatak Isa pa, artista to at ganun din yung asawa. At malala nga yung pangbabash dito kay Arjo dahil nga sinasabi nung iba na may ambag naman pala kayo, may ambag naman pala kami dyan sa kasal ninyo. Ito 7 yung flood control niya dyan. Mamaya papakita ko sa inyo isa-isa yung mga detalye ng flood control niya. Ngayon, hindi ko sinasabi o hindi natin sinasabi na ito si Arjo hindi kumita o hindi na basta hindi kumita sa mga ganito. At hindi rin natin to pinagtatanggol basta-basta.
hindi natin pinagtatanggol, hindi natin nililinis yung pangalan nito. Hindi naman natin kilala to eh. Kaya natin to dinidiscuss. Ang problema dito, ito yung nadidiin. Ito yung nadidiin sa mga nangyayari sa korupsyon sa Pilipinas, dyan sa flood control project na yan. Pero yung Romualdez, anong nangyayari? Tahimik tayo? Dinidiin nyo itong mama na to na merong patunay at resibo na meron siyang flood control project. Binabas nyo. Ayan ang narrative nila ngayon. Ayan ang pinapalabas nila ngayon na ito, si Arjo, may flood control para matakpan. Kasi nga, pag sikat, di ba? Pag sikat, mas lalong pinag-uusapan. Kagaya ni Chis Escudero, ganun din. Yung kay Heart Evangelista, pilit na idinidikit, di ba? Pero meron tayo nabalitaan na meron isang congressman dyan sa Quezon City ang hindi nabanggit sa flood control project. Pero merong siya ang isa sa pinakamalaking may insertion. I-comment nyo nga dyan kung hindi ko kayo bibigyan ng clue kung saan district pero eto si Arjo District 1 to. Hindi ko hindi ko babanggitin o hindi ko kayo bibigyan ng clue basta isang kongresista dyan sa QC ang nakatanggap ng malaking insertion. Sino kaya yun? Pero ang pinupuntirya natin o ang pinupuntirya ng mga basher nito ni Arjo, sila. Ganon din si May, nasasama na nga si May eh. Pero yung dapat managot o dapat natin pag-usapan o dapat na nililitis pagdating dyan, tahimik. Malaya, ayan. Masaya na siguro siya. Baka tumaba na naman yan. Eto yung mga flood control project niya, okay? Tignan nyo. Eto, Quezon City, Manila, Philippines. Quezon City. Eto yung before and after to eh. Okay, rehabilitation to ng drainage. Ang nakalagay dyan, rehabilitation of Drainage Road 3. Pag-asa, Quezon City. Okay, ayan. February 14, 2022 natapos nung June 13, 2022. So, ayan yan. Complete. Ang status, completed. Okay, complete. Ito pa isa. Construction of flood control structure along Dario Creek, Phase 2, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ito yung before and after, okay? Dito yung before, dito sa may kaliwa ba to? Kaliwa. Yung after dito sa kanan. Ito yung before, nakita nyo yan? May mga truck pa, ay mga backhoe. Tama ba? Yan. Tapos nung natapos na, ito yung sa kabila. Meron na. Anong date? Contract starts date at February 20, 2025. Natapos nung July 19, 2025. So meron. Pangalawa na to. Yung pangatlo, eto na. Construction of flood control structure and tributaries along Culiat Creek, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ito yan, February 13, 2023. Natapos ng December 7, 2023. So, completed ulit. Tapos ito, meron pang picture. Ito, may mga basura-basura pa. May mga bakal-bakal na nilalagay na dyan. Tapos dito naman sa kabila, meron pang time and date. Dito yan sa kabila, tapos na. Di ba? Ang ganda. Completed status. Ano pa yung isa? Pang ilan na yan? 1, 2, 3, 4 na to. Pang-4. Yun. Construction of flood control structure along San Francisco River, Barangay San Antonio, Quezon City. February 23, 2024. Natapos April 7, 2024. Before and after, ito na yung resulta. Actually, na to after na to. Ano pa? Baka sabihin nyo nag-iimbento tayo eh. Alam mo naman ng mga banateros, alam nyo naman tayo, hindi tayo gagawa ng kwento o hindi tayo magsasalita ng walang ebidensya. Kailangan meron laging ganyan. Ito pa.
Ito naman yung mga suspended. Sa hindi pa natin alam, construction of flood control structure along ano to? Mariblo Creek pala. Ayan, Phase 2 Barangay, Santa Cruz, Quezon City. Ito, Alpha Omega Giant Construction Development and Contract. O, ito suspended. Hindi ko alam sa document ba to o kung bakit. Pero meron. Meron na, may picture. May documentation. O, ano pa? Ano pa yung na-suspend? Ito, suspended din. The pumping station. Designed to be constructed along San Francisco. Available para may mga ano. The only access to site is by removing structure building. Parang hindi madala yung mga gamit. Kaya medyo alanganin pa to. So meron pa yung mga parang may gigibain daw na building para matuloy yung project nila. Okay? Pito yung flood control niya yan. O yung project niya yan sa First District, 7. So ito pa yung isang suspended. Construction of flood control along Caliat River, Phase 2, right side, Barangay Bahay Toro. Ito pa. Project is suspended due to the pending insurance of a permit for the adjacent barangay as was currently have no access in Barangay Bahay Toro. So ayan ang mga flood control o yung mga proyekto ni Arjo Atayde. Meron tayong ebidensya at meron diyang video, di ba? Ang tanong, bakit ito ang pinoproblema o siya lagi ang parang napapalabas o nadidiin dito sa mga proyekto na to? Sa flood control, sa ghost project. Pinapalabas kasi to, meron siyang ghost project. O eto, naglabas ng ebidensya at kitang-kita naman natin before and after, meron. So wala siyang ghost project. Meron siyang flood control. At tapos yung iba suspended dahil may mga issue sa mga document. Hindi ko alam kung ano pa yung iba. Pero meron. So wala tong ghost project. Ano yung pinapalabas ng mga tarantadong animal, na mga demonyo na meron siyang ghost project? Para malihis kasi yung issue dito kay Romualdez. Para nga naman mas pag-usapan tong si Arjo Atayde at yung asawa niyang si Maine Mendoza kaysa kay Romualdez. Kasi masikat to, mga to, at isa pa, artista tong mga to, kaya medyo malakas ang impact sa mga Pilipino. O edi ang nangyayari, natatabunan tong issue ni Romualdez. Yun ang malala, di ba? Ay nako naman talaga. Hindi ko na alam sa mga animal na to kung ayan ang aralin nyo lagi at isipin nyo na huwag kayong basta-basta magpapaniwala dyan sa mga animal na yan. Okay? Kasi pag naglabas ng fake news yan, kagaya nitong isang tarantadon to. Teka lang ilagay ko lang, hindi ko nalagay kanina eh. Ito dito na tayo magtatapos sa mga pare. Ito. Pasensya na, hindi ko na ilagay. Saan na yun? Ayan. Ayusin ko lang. Pasensya na. Ayan. Ito yung aking page. So, kung paki-subscribe ay paki-follow na po muna. Pwede ba? Pwede. Baka pwede paki-follow na to paring RJ. Ayan. Sana ba yan? Sana ba yan paring RJ? Ano ba sinasabi mo? Kaya lang hanapin natin anong nangyari? Wala signal? Nangyari. Wait, refresh ko lang Ayan. Paki-follow na muna mga pare. Para masaya tayo. Ayaw? Bakit ganun? Uy, ano nangyari? Wala na. Ayaw eh. Teka lang Bayan, nakakaasar naman. Sorry. Ito si Trillanes kasi, nagpakalat ng fake news.
Nagpakalat si Trillanes ng fake news. Ano yung sinabi niya? Ito. Ito na, okay na to siguro. Wait lang ha, wait lang naman. Huwag kayong magalit. Ayan. Yan si Trillanes na animal. Nagpakalat ng fake news kasi yan. Sino binabanatan niya? Si Senator Bongo. Ito. At nakakatuwa to. I have informed that Bongo was already invited to appear before the ICI pero ayaw niyang pumunta unless kasama niya sina Amy at Bato para magtiga abogado sa kanya. Let's keep the pressure on. Dapat imbitahan si Bongo kasama ang tatay at kapatid niya. Okay, sinabi to ni Ugok na Trillanes. Ngayon, dahil sa kasinungalingan ng animal na to, at sanay mag-fake news, ito yung sumunod. Asan na yun? Ito yung sumunod mga banateros ha. Wait lang. Nawala na. Ano ba naman yan? Nawala na. Wait. Sorry. Hanapin nga natin ulit. Wait lang ha. Ito yung isa naman, yung isa. Ito naman yung sa bilyonaryo. Dahil nagpalabas nga si Trillanes ng ganyan, okay. Siyempre, hahanapin natin na yung katotohanan, kung totoo nga talaga yan. O ito yung sa bilyonaryo. Anong sabi ng bilyonaryo dito? Okay. Anong sabi ng bilyonaryo? Sabi dito, updated. The Independent Commission for Infrastructure ICI denies Senator Bongo has been summoned to appear as resource person. Trillanes naman, bakit ka fake news? Bakit naman sir ganyan, sir? Tapos meron siyang tweet diyan sa X na corrected, gumaganon pa siya i-correct niya daw, hindi daw pala putangina mo, nasabi mo na, nasiraan mo na yung tao tapos sasabihin mo mali ka, hindi ka mali, fake news ka lang, iniisip mo lang o gumagawa ka lang ng paraan o umi-style ka lang na iniisip mo na makakalusot, di ba? Pero hindi Kala mo makakalusot yung mga paganyan-ganyan mong fake news ka tapos sasabihin mo yung yung mga Duterte ang fake news. Kasi pinagsasabi nila na ang Davao one of the safest city in the world. Pinakita natin na fake news din siya, 'di ba, nung nakaraan, nung isang araw. Ang Davao nasa 53 na safetiest city in the Asia. In Asia. So pahiya siya doon. Ngayon pahiya na naman siya. Sinasabi niya na si Bongo iniimbitahan ng ICC na humarap. 'Di ba? Tapos hindi siya pumapayag. Sabi niya, 'di ba? Na hindi daw pumapayag si Senator Bongo hangga't di daw kasama si Amy at si Bato. 'Di ba? Para mag-abogado sa kanya. Tapos lumabas to, the Independent Commission for Infrastructure ICI denies Senator Bongo has been summoned to appear as resource person. Kupal. Ano kupal? Trillanes na kupal? Ano ka? Okay nang ina mo pala Tarantado kasi, di ba? Kita nyo katarantaduhan ng hayop na yan. Tapos makikita mo yung mga comments sa kanya, ay iba ka talaga Trillanes. Tangina nagpapaniwala dyan kay Trillanes, may isapak na rin kayo. Tangina kung kayo nakita nyo na yung mga katarantaduhan na ginawa niyan, nakita nyo na yung mga fake news na pinagsasabi niyan, tas naniniwala pa rin kayo dyan, ay putya, kayo na may problema. Nasa sarili nyo na yan, hindi na kay Trillanes din. Excuse me po! Sabid ako, puwisit. Sino nakaalala sa akin? Pera. Diba, nakita nyo kung gaano katarantado tong Trillanes na to.
At hindi talaga dapat pagkatiwalaan yung animal na yan. Alam mo tarantado ka kasi eh. So lumalabas at nakikita natin mga Pilipino, mga kababayan, mga banateros na etong mamang gago na to, si Trillanes, wala na talaga tong pag-asa. Tsaka hindi gagalaw ng ganyan yan kung hindi binabayaran yan. Ang tanong magkano? Di umano. Mahilig pa naman magkaso niyan. Pucha, baka kasuhan tayo ng hayop na to. Ano ikakaso mo sa akin? Pangakasar? Hayop ka. Sige, hindi. Alam nyo, sinabi ko nga sa inyo, pag ang isang puno ay hitik sa bunga, binabato. Parang ganyan din si Senator Bongo. Yung tao na yon, maraming ginawa, maraming natulungan, maraming humahanga. Hitik sa bunga. Kaya binabato ng tanga. Bakit binabato? Pwede naman sungkitin eh. Pag binato mo kasi yung bunga, for example, bunga ng mangga, tas hindi mo nasalo, pag nalaglag yun sa lupa, walang mangyayari. Sayang. Yung mga mga talinhaga mo Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana hindi kayo na-boring. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng videos. Kung ayaw nyo, okay lang. Sige lang. Ganun din po, pakifollow po ang aking Paring RJ na Facebook page at TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganun din po, Banateros 2.0, SMNI, DCIR 1026. Huwag kakalimutan at ang mga tropa nating at ang mga kapatid nating Banateros Brothers. Kayo na bahala. Basta akong pinaka-pogi sa kanila. Yun lang yun. Pero malulupit yung mga yun ha. Mas malalakas yun. Pero akong pinapogi. Okay na ako dun. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili